oras namang ito, maaari na po tayong makatayo at muli po tayong nag-aanyaya, no? Walang katapusan, ano, Brother June. Ang pag-aanyaya po natin sa ating mga kapatid, tuloy po ang gawain ni Yahweh El Shaddai dito po sa Ambel City. At ngayon, hindi na, no, kunti na lang patak-patak. Kayang-kaya yan. Mga pero, anak ni Yahweh El Shaddai, walang inaatrasan, ano, Brother June. Mamaya, iba ang ibubuhos. Amen. Ibubuhos ang biyaya at answered prayer mamaya. Amen. Praise Sino the ang Lord. nag-aabang ng biyayang bubuhos mamaya? Woo! Ang dami. Praise the Lord. Praise God. At ngayon naman, tawagin natin yung ating mga kapatid na pinagpala. Yan. Ang una, pinagpala ay galing pa po ng Tansa, Cavite. Ang ating pong kapatid, Brother Ver Estraliado. Estraliado. Praise the Lord. Isang pinagpala pong gabi sa inyong lahat ngayong aking mga kapatid. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin si El Shaddai, ang dakilang Diyos na buhay. Ako pong ngayon ay narito upang magbahagi sa inyo ng mga biyaya at himala na pinagkakalob ng Diyos. Ano po? Una po, noong si Brother Mike ay pumunta sa Amerika, at nasabi niya doon sa kanyang pagbabalik, tanggapin ninyo ang the best na pasalubong. Hindi ko po yun inisip ng maayos, but nag-monitor lang po ako sa radyo, sa TV, dahil hindi na po ako nakakadalo rito sa gawing ito, dahil nga po sa kakapusan ng mga pinansyal. Alam mo po, ako isang retirado na rin, kapos na kapos ang tinatanggap kong pensyon. And sa katulad ko na senior citizens na marami ng karamdaman. Kaya po yung halos yung natatanggap ko, nauwi lang doon sa gamot, sa konsultasyon sa doktor. Kaya kapos na kapos po ako. Kaya napapaglibang ko na ang pagdalo rito sa gawing ito. Yung nadingig ko nung sinabi ni Brother Mike na sa aking pagbabalik, asahan niyo tanggapin niyo ang the best na pasalubong. Hindi ko po yung lubos na pinag-isipan. Subalit, yung po ay isang himala para bang sound of news, sound of miracle, Nang ako po ay, nang ako'y mag-withdraw po sa aking ATM, ang nasa ATM ko po ay 1,000 na lamang nang natitira dahil nagastos ko ng lahat sa pagkain, sa bahay, sa mga pangailangan. Kaya po, kapos na kapos, itong natitira kong 1,000, yun na lang ang withdrawing ko. Ngayon po, nang withdrawing ko ito, na-withdraw ko po yung 1,000. Nagulat po ako dahil doon sa resibo na lumabas, ay di ko maisip bakit ganito kalaki ang nandito sa resibo. Inisip ko baka kung doon sa nauna sa aking nag-withdraw, yung resibong yon. Pero wala naman natagal na ako naghintay. Wala naman ibang lumabas doon na sa resibo doon sa aking ATM. Sobra po ang laki. Halos triplihin mo po ang aking tinatanggap sa isang buwan na 6,000. Mahigit pa po roon, triplihin pa. Kaya po ako'y nagulat. Sabi ko, bakit ganito, Lord? Ipinagkalob mo sa akin ng ganito. Sobra po akong naliliit sa harapan ng Panginoon. Sa nangyaring yun, kung bakit ganun nangyari sa ganoon. Kaya po, lubos ako nagpapasalamat sa Panginoon Diyos sapagkat nalalaman ko na ang himala ng Panginoon Diyos ay pinararanas sa lahat ng mga anak ni El Shaddai. Kaya po, labis tayo magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Patuloy na tumutugon siya sa ating mga pangailangan. Nalalaman niya ang lahat ng ating pangailangan. Kung lubos lamang tayo na labis, nagtitiwala sa Kanya, tayo hindi niya pababayaan. Ako po minsan dito sa aking karamdaman, bilang isang matanda na nga, ay yung prostate. Yan ang karaniwan po sagot ng mga matatanda. Minsan po ako dumula rito, mayroon pa po akong kabit na catheter. Nahirapan po ako sa pag-ihi.
Kaya po, nahihirapan ako doon. Ngayon, sabi ng doktor ko, operahin na. Nagulat po ako kasi sabi ng doktor, maghanda ako ng 25,000. Sabi ko, Lord, wala ako ng ganong halaga. Kaya po, pinatanggal ko na lamang po yung catheter ko at iniasa ko na lang sa Diyos. Ngayon po ay nagbalik na lang po sa normal yung aking karamdaman, yung sa aking Kaya labos po ako nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat hindi kinakaling niya ang lahat na lubos nagtitiwala sa Kanya. Yun lang po at maraming salamat sa inyong lahat. Purihin ang Diyos. Amen. Palakpakan natin si Yahweh Salamat sa Shaddai. Panginoon. Hallelujah. Salamat talagang ating Alam mo, Diyos. No? naintindihan ko, Sister Girlie, nang mag-check siya sa ATM, hindi niya makapaniwalaan yung balance inquiry. Oo nga At eh. daming biyaya. ang alam niya, 1,000 na lang yun nandun. Oo. Pero pinanghawakan niya, ano? Ito yung ano eh. Hindi ko pinaghirapang kayamanan. Ang daming paraan talaga para pagpalain Amen, tayo ng amen, Panginoon. amen. Amen. Praise the Lord. Sino naniniwala pagpapalain sa ngayong gabing ito ng Panginoon? Alam mo, minsan, natutuwa, hindi lang minsan, basta natutuwa ang Panginoon, Sister Girlie, kapag yung parang pinatutunayan mo yung katapatan. Amen. Sa gitna amen. ng mga ulan at Nanang ulan, nakikita sa mo rin gitna yung ng pagsubok. Yung effort mo, no, gagantimpalaan talaga ng Panginoon. Amen, amen. Kailangan Kaya- talaga yun eh, di ba? Laging sinasabi ng ating punong lingkod, dapat laging merong extra effort. Di ba, Brother June? The greater the Sacrifice, the greater the blessing. The blessing. Ayan. Amen. At ang susunod po natin ay nagbuhat po sa Las Piñas City. Ang Tawagin ating po natin kapatid, Sister Vivian Paragas. Praise the Lord. Praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli na naman po ako magpapatotoo sa kabutihan ng Diyos. Tungkol sa kagalingan ng apo ko na na-hospital. Yung apo ko po, 2 years old pa lang. Nag-text yung anak ko, ang sabi ng anak ko, pumunta daw sila sa doktor, ang sabi, ng doktor, baka daw na dengue. Kasi daw yung dugo na pula ng anak ko, mas mataas pa yung dugo na puti na yung sa apo kong ng doktor. Tapos sabi ko hindi, sabi ko nang ganon. Sa pangalan ni Jesus, sabi ko ano lang yan, hindi yan dengue, sabi ko nang ganon. Di sabi ko, nag-pray ako, sabi ko Lord, sabi ko nang ganon, alam mo na wala kaming itutusto sa doktor para magpagamot, sabi ko nang ganon. Kung pwede po, pagalingin mo yung apo ko, sabi ko nang ganon. Ipuin mo siya na sa oras na ito ay gumaling siya. Pagkatapos nag-text ako sa anak ko, sabi ko nang ganon, mag-pray kayo mag-asawa, sabi ko nang ganon. Tapos sa panganay ko, sabi ko mag-pray kayo, sabi ko nang ganon. Tapos bigla na lang parang may dumating sa isip ko na painumin ng pinigang ampalaya yung aking apo. Purihin ang Diyos, kinabukasan, nung pina-check up nila uli, ang sabi may konting infection lang daw yung bata. Pangalawa namang patutuo ko, tungkol sa pag-apply ng trabaho ng anak kong bunso. Purihin ang Diyos, ngayon ay maayos na ang kanyang trabaho. Dati paulit-ulit siya hingi ng prayer sa akin. Mama, sabi niya, pag-pray mo ako kasi hindi ako natatanggap sa inaplayan ko. Sabi ko, bumalik ka doon ulit sa inaplayan mo. Sabi ko, maniwala ka. Sabay-sabay pa silang tatawag sa iyo para magtrabaho. Sabi, purihin ang Diyos, talagang totoo. Sabay-sabay siyang itinext ng mga inaplayan niya. Pinagpipilian niya kung saan naman siya ngayon sabi niya, ano bang tatanggapin ko? Sabi niya sa akin, sabi ko, kung ano ang bigay sa iyo ng Panginoon, yun ang tanggapin mo. Yung pangatlo naman, tungkol doon sa 5 years kasi yung asawa ko nag-abroad. Pagkatapos, medyo nakalimot siguro. Hindi kami hindi siya nakakasulat sa amin. Sa loob ng 5 taon, siguro may natanggap akong sulat na sa 3 lang. Tapos sabi ko ng gano'n, Panginoon, sabi ko ng gano'n, ikaw may sabi, yung pinagsama mo ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Sabi ko ng gano'n. Kung kalooban mo, sabi ko ng gano'n na babalik siya dito sa amin. Sabi ko ng gano'n, kahit anong mangyari, babalik siya dito sa amin.
Dumating yung pang-5 taon. Hindi ko na inulit-ulit yung ko, basta ang pinanaligan ko na lang yung pangako ng Diyos. Pagdating ng eksakto 5 taon, bigla na lang bumalik yung asawa ko. Sinundo ako sa trabaho ng mga kaibigan ko. Sabi niya, nandyan, may bisita ka. Sabi ko, sino? Basta umuwi ka, may bisita ka. Pagdating ko sa bahay ko, yung asawa ko nandoon sa bahay. Sabi ko ng ganon. Kaya, yung mga nawawalang asawa dyan, huwag kayong magsawang mag-pray. Babalik po yan sa inyo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. God. 5 taong kang naghintay, sister, ano? Ayan. At ang susunod naman po ay galing na po ng Parañaque City. Ang ating pong kapatid, Sister Aurelia Noguera. Praise the Purihin Lord. ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Good afternoon, Brother Mike. Good afternoon, Sister Belen, and brothers and sisters in Christ. Hallelujah. Hindi ito pagkakataon lang kung hindi talaga itinakda ng pagkakataon na ako'y magpatotoo dito kasi wala akong lakas ng loob eh. Medyo malambot ang Hallelujah. Tinawag po ako dito sa karamdaman po. That was 2011. Overnight na natin ng Christmas. And yung overnight na yon, birthday ko po yon. Ako po noon, kasalukuyang, parang buong katawan na namamagana siya. Meron akong enlargement of the heart, diabetes, kung ano man yan, buong katawan na yon, sama-sama na siya. Iniyak ko kay Lord yon noong 2011, December. Sabi ko, Lord, birthday ko ngayon. Pwede ba ipa-birthday mo na sa akin? Purihin ang Diyos. 1 linggo lang after ng overnight, ibinigay niya sa akin ng miracle of healing. At hanggang ngayon, wala nang maintenance. Mula noon hanggang ngayon, wala na akong iniinom na gamot. Mapurihin ka, Yahweh El Shaddai. Pangalawa po, ang nanay ko din na bedridden din for almost 10 years yata. Sa tulong at abag ng Diyos, gumaling din siya sa patuloy na pagtataas ko ng kanyang picture dito tuwing naghihiling message si Brother Mike. At ang nanay ko ngayon, 79 years old, buhay na buhay, malakas na malakas. Maging ang aking tatay, ganun din po. Ang tatay ko ngayon is 83 years old, buhay na buhay pa silang parehas. Purihin ang Diyos. Pangatlo po, ang aking anak, talagang tinawag ako dito siguro para sa healing ng aking buong pamilya. Ang anak kong bunso, nagkasakit din siya, na hospitalized din siya for 1 week. Ang sabi niya sa akin, habagat yun noon, lahat ng buong Metro Manila is baha. Pati San Fernando, lahat na ng buong Pampanga is baha. Wala akong way para makauwi. Sabi niya sa akin, umuwi ka, walang magbantay sa mga apo mo. Andito kami sa ospital ng asawa ko, sabi niya ganon. Sabi ko, gusto mo akong umuwi? Hindi mo na ako makita dahil sabi ko wala na akong way para makauwi ng Pampanga. Sabi niya, bakit? Baha na rin ka ako dito. Padalhan mo ako ng pera. Sabi niya ganon. Kasi yung hospital na pinagdalhan sa kanya is private. Ngayon, sabi ko, kung naniniwala ka anak, sabi ko, kasi dumating sa punto na sabi niya sa akin, kasi sabi ko mag-El Shaddai ako, dumating sa punto na sabi niya sa akin, inuuna mo pa yan kaysa sa amin mamamatay na kami dito. Sabi niya gano'n sa akin. Tapos sabi ko, Lord, hipuin mo ang aking anak. Sabi mo nga, ano man ang iniwan mo sa iyong tahanan, pagpapalain kung ako'y yung uunahin. Purihin ang Diyos kasi, sabi niya nga, magpadala ka ng pera. Wala rin akong way kasi lahat ng establishments dito sa Metro Manila, wala nang mapagpapadalhan. So, ang ginawa ko na lang is, nanalangin ako. Itinaas ko yung kamay ko na kung paano binigyan ng 15 years pa ang isang hari na humingi ng extension ng kanyang buhay. Hiningi ko po yun kay Lord, iniyak ko, humarap din po ako sa dingding. Nabigyan niya pa ng yung aking anak.
At sabi ko nga, kung nananalig ka, sabi ko, itaas mo ang iyong kamay, humingi ka ng sorry kay Lord sa lahat ng iyong kasalanan para ikay pagalingin. At yun naman po, sa kabilang kawad ng telepono, ginawa nga namin yun, nanalangin kami. At pagkatapos nun, magpadala ka na ng pera at hindi ako makakalabas hanggat hindi ako makakapagbayad dahil malaki yung bill kasi yung hospital na pinagdala sa kanya is private nga. Tapos sabi ko, kung nananalig ka, sabi kong ganun sa kanya, ang Diyos ay great provider yan. Sabi ko, lalabas ka ng hospital, ni 5, wala kang babayaran. Purihin ang Diyos kasi 5 o'clock ng madaling araw, Friday po yon. Tumawag yung manugang ko, Mami, sabi niyang ganon, lalabas na kami ng hospital mamayang 8 o'clock at wala po kaming babayaran. Napakabuti ng Diyos talaga sa kanyang mga anak. At last po, ang aking apo naman po, ano na siya, puro karamdaman nga po. Yung aking apo na bunso, ano din siya, sorry po, susuka na po siya at saka nagdudumi. Parang sabay po yung ganun. Hanggang sa yung dalawang mag-asawa kasi nasa trabaho naman. So, yung panahon na yon hindi nadala sa ospital yung apo ko. So, 9 o'clock ng gabi, dinala nila sa ospital. Ang kulay ng bata is kulay violet na po siya. Hindi na siya inadmit sa ospital. Doon pa lang humingi sa akin ng anak ko ng prayer na sabi niya, Mami, pakipanalangin mo na lang si Ryzen. Hindi na po inadmit sa ospital. Sabi niya ganon. So, sabi ko nga, o sige, sabi ko, yung telepono idikit mo sa tenga niya at mananalangin tayo. To God be the glory. Inuwi nila yung apo ko. Hindi inassist ng doktor sa ospital. Natulog ang apo ko. Paggising niya kinabukasan, tumakbo na siya at naglaro. Glory to Amen. God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Miracles are forever indeed. Ang Amen. Diyos ay Salamat buhay. sa Panginoon. Amen. Amen. At ang susunod natin, Brother June. Galing pa po ng Maragondon, Cavite, Ang ating kapatid sister, Ana Aurea, Aurea Ito. Ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang share ko po ay nakilala ko po si Yahweh El Shaddai sa pamamagitan po ng aking kapitbahay na napakarami po akong tanong. Pero nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil siya po talaga siguro ang humipo sa akin dahil nung umattend po ako ng Araneta, sabi niya nga po, lahat daw ng pagsubok ay nawawala pag dumalangin kay Yahweh El Shaddai. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat dahil matagal-tagal na po ako sa gawaang ito. Marami po akong pagsubok na nararanasan. Pero marami pong salamat dahil sa tulong ni Yahweh El Shaddai, binago niya po ang aking buhay. At yung mga pagsubok po na aming nararanasan, kanya po kaming tinutulungan itong aming mapagtagumpayan. Maraming salamat po. At thank you Lord dahil isa po itong biyaya sa akin dahil hindi ko po gustong mag-share pero lumapit po sa akin. Kaya praise God, hallelujah. Isang malaking pagpapala po ito sa akin. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you po. Amen. Maraming salamat po, Sister Aurea. At ang susunod naman, Brother June, taga Maragondon, Cavite pa rin. Ito isang ating manggagawa at coordinator na sa Maragondon chapter, si Perla Montalban. Isang magpalang hapon pong muli sa ating lahat. Daligid po ay kay Yahweh El Shaddai. Alam niyo po talaga, grabe talaga yung kagalakan ng aking puso dahil hindi ko naman plano na ngayon ay magpapatotoo ako. Pero salamat talaga sa Diyos, sa biyaya ng Diyos. Tunay po, hindi ko sinasayang na ako'y laging magpasalamat sa Diyos. Once po may nagsabi sa akin, Sister, mag-share ka na. Pero kanina po, nakapantalon ako. Pero salamat sa Diyos. Salamat po dun sa anak ko. At dali-dali niya po akong ibili ng palda. Kaya, Panginoon, muli po, maraming salamat. Alam niyo po, ako'y merong napakatagal na kahilingang hinihingi sa Diyos. Dahil nga po, meron akong 8 anak. Sa 8 ko pong anak na yon, merong isa talagang grabing pasaway. Pero alam niyo po mga brother and sister, hindi po ako nagsawang humingi ng awa at habag sa ating amang Yahweh El Shaddai. Tuloy-tuloy po akong nanalangin, lagi akong nagpapapray over.
at tuloy-tuloy yung pakikinig ko ng salita ng Diyos at nagpagamit ako kay Yahweh El Shaddai bilang nga po coordinator. Pero purihin po ang Diyos. Yung po kasing pangalawa kong anak, medyo nagkaroon po ng bisyo. Pero ang aking pong malaking ipinagpapasalamat sa Diyos, bago po naluklok yung ating Pangulong Duterte, nagbago na po siya, kung saan po ay medyo nakagamit din siya ng mga ipinagbabawal na gamot. Purihin po ang Diyos, tuloy na pong nagbago yung anak ko at hiniling ko rin po magkaroon ng trabaho. Purihin po ang Diyos, meron na rin po siyang magandang trabaho. Kaya sa kabila po, hindi po magiging hadlang sa atin na tayo maraming anak. Ako po ay byuda na, 3 taon na. Pero alam niyo po, hindi ko masasabi na ako'y pinabayaan ni Yahweh El Shaddai, bagkus po talagang biyaya ng Diyos ang maraming anak. Dahil nga po, kahit nag-aaral yung panganak ko pa, wala na yung papa nila. Pinakamayaman po nating ama ay si Yahweh El Shaddai. Tuloy-tuloy po niyang isinusupla yung aming pangangailangan. Kahit nag-aaral po yung mga anak ko, ako po ay nagpagamit nga sa Diyos. Hindi po ako nag-a-absent, kahit hindi po ako nagdadahilan na wala akong pamasahe, na ako'y may karamdaman. Purihin po ang Diyos. Grabe po talaga ang Diyos pag ipinagkatiwala natin ang ating buhay sa Kanya. Hindi po talaga tayo pababayaan. Kaya naman po ako ay laging malakas ang loob, na laging ipagsigawan saan man ako dumating na lugar, na magpapatotoo. Lagi po akong malakas ang loob na nangunguna upang pasalamatan si Yahweh El Shaddai. At doon po sa Miracles Are Forever na ticket, ako po yung nagpapasalamat sa ating punong lingkod. Dahil po nung nabanggit niya yon, nasabi wag tayong magre-reklamo, hindi rin po ako bumanggit doon ng reklamo, kundi ang sabi ko'y salamat sa Diyos at marami akong mabebenta. Purihin po ang Diyos. Sa totoo po, nakabenta na ako ng 63 piraso na Miracles Are Forever. Kaya po galak na galak yung aking puso na hindi po ako namimilit na bumili na kayo, kundi lagi pong andon yung ngiti at galak sa aking puso na aalokin ko sila. Pagaman hindi ko pa sila inaalok, Sister Perla, sa'yo na ako bibili. Kaya lubos-lubos po yung pasasalamat ko sa ating punong lingkod dahil doon po ako humugot ng lakas dahil nga po yung anak ko na yon, ilang taon sa high school. Tapos po nag-college ng 1 taon na yung basic seaman course lang po at nag-TESDA. Pagkatapos po nun, grabe po talagang pagsubok, pero salamat talaga sa Diyos. Dahil heto pa rin po ako, lagi nakapagpasalamat sa Diyos na hindi po kami pinababayaan at noong pong April 13 po, nakapagpag-graduate na rin po ang lingkod yung ito ng isang accountancy at ngayon ay nagre-review na. Kaya next darating na October, ay pinasasalamatan ko na po ngayon na siya isang CPA board passer na. Grabe po, kung sino man po sa inyo may mga pagsubok at kayo yung mga balo na, wag po kayong manghihinaan ng loob. Magkos, lumapit po lang tayo ng lumapit sa ating amang Yahweh El Shaddai. At andyan po lagi yung biyaya na nakalaan sa atin na kahit po umuulan mula Maragondon hanggang Paranaque, hindi po ako nagreklamo sa Diyos. Ama, wala akong pamasahe. Lagi pong nakahanda ang biyaya ng Diyos sa lingkod yung ito. Kaya yun po ang lubos kong pinasasalamatan. At ang isa nga po pa, yung isa kong anak po na panganay na kung saan siyang tumayo na tatay at nanay ng aking mga anak. Bagaman po meron na siya ring kaedada na, pero sabi niya, Mama, humihiling na siya ay mag-aasawa na. Sabi ko, darating na ang panahon na magkakaasawa ka na rin. Kaya yun po yung lubos na ipinasasalamat ko sa Diyos. Bagaman marami akong anak, inakay ko po sila sa gawain na ito, na sa paglakan nila, ang kamumulatan nila, ay ang gawain ito ay Diyos na buhay ang ating pinaglilingkutan. Kaya yun po yung lubos-lubos na ipinasasalamat ko sa Diyos, na lagi po akong nakakapagpasalamat, nakakapagtuloy-tuloy ng pagdalo sa gawain. At nagpagamit na rin po ako ng lubos-lubos kay Yahweh El Shaddai, bagaman wala akong pinag-aralan. Pero sa biyaya ng Diyos ang lahat ng ito. Kaya muli po, maraming salamat sa ating lahat. Amen! Praise the Lord. Hallelujah. Mayroon akong Siksik-liglig, ano? Meron ako nakuha sa sharing ni Sister Opo. Perla. Pag masaya ka nagbibinta ng ticket, marami kang nabibinta. Marami kang nabibenta. Oo, yun. tama naman yun. Nandun yung willingness. Makakabinta ka talaga. No? Amen, Pag amen. nakasimangot ka, hindi. Ay, oo, wala talaga. Hindi ka makakabinta. Pero mga anak ng Diyos, lagi yan masunurin at pagpapalain. Ha? Amen. Ang Well, susunod tanungin natin. ulit, sige. Sige, sino po? Sino may ticket na? Taas ang kamay o payong galaw? Ayan, ha? Maghanap kayo dito sa AVR ng mga Ayan, tickets. marami po ayan. tayong mga kapatid yan na may hawak pa pong mga At tickets. ang last share natin sa ngayon ay galing po ng Dasmariñas, Cavite, Ang ating pong kapatid, Brother Reginald. Evil. Magandang gabi po sa ating lahat. Andito po ako yung last na magpapatotoo. Magte-thank you lang po ako kay Lord.
Kasi nung high school po ako noon, nawala po yung instrumento ko sa tapat ng bahay namin nung galing ako ng tugtog. Tapos, mga 2 months po yun, nag-pray lang ako nag-pray kay Lord. Tas, although medyo nawawalan na ako ng pag-asa, siyempre tuloy-tuloy lang sa pagpe-pray. Tapos, one day galing dito sila mama, pag uwi nila, may sumalubong sa kanilang lasing. Tapos, ayun, sinabi sa amin na yung instrumento ko daw. Kasi kilala naman ako dun sa lugar namin na instrumentalist. Kasi ako lang naman din yung mag-isa doon. Kaya, ayun, natulungan nila kami na maibalik sa akin yung instrumento. Tapos super thank you ako kay Lord kasi hindi niya ako binigo. Ayun. Thank you, Lord. I love you. Praise God. Praise the Lord.